Hello, magandang umaga po magandang tanghali po mga kababayan. Magandang hapon din kasi 12:53 na. Ang sigaw ng bayan o bayan, ayoko mag-claim na sigaw ng bayan 'yan. Ang sigaw ng marami sa mga Pilipino ay ituloy ang pagdinig ng hearing kahit hindi man 'yan totoong hearing, totoong blue ribbon. 'Yan ang gusto ng mas maraming tao. Kaya maraming nakikinig ngayon, nagbubukas po ng kanilang mga kani-kanyang mga Facebook, YouTube at Instagram at Twitter para inaabangan ang hearing. Inaabangan ng bayan na puwede kong sabihin ng bayan na ko na mas majority sa bayan ang gusto mapakinggan ito kung ano man ang pangyayari dito. Ang problema lang po natin ay hinarangan ng grupo ni Marcos at saka ni Win Gatchalian na hindi matuloy. Bakit? Very obvious na po na natakot sila sa katotohanan kung ano man ang lalabas na katotohanan dito. So kung ganito, ano ba kaya ang meron dito at kinatatakutan ni Win Gatchalian? Ginagawa lamang po nila na ploy o kunwari yung kuno ay hindi otorisado. But then it is not an issue kung otorisado o hindi. It is an issue whether the people would be able to listen to the voice of the truth dito. Kaya ngayon po, nais ko lang i-update sa inyo na si Amy Marcos ay hindi pinapasok. Yung ibang guest, si Chavit Singson, hindi rin pinapasok. Tapos pero nakapasok na sa loob ang Brave 18 Marines at nakahanda na pala, titistigo pala ngayon online si Mark Tiksay tsaka si John Paul Estrada. Yan pala sana pala ang pinaka-highlight ng additional. Maliban diyan may 7 pang Marine, 14 pa na Marines ang titistigo. Pero matutuloy pa ba natin na mapakinggan ito? Mukhang wala na. Pero abangan pa rin natin, mayroon pa rin tayong pag-asa bago magtapos, bago pagsakop ng dilim sa ngayong araw na ito. At according to Attorney Baligod na highly regarded naman as a authentic source of information, ay sabi niya, ando na to ngayon, dumulog na nagsampa ng petition si Cayetano sa Supreme Court para matuloy na ang hearing. So, titingnan natin, abangan natin. Ngayon, in the meantime, bibigyan ko kayo ng information na kung ano ang mga nangyayari base sa kung ano nakikita natin sa open sources. Okay, ito po muna, ipakita ko sa inyo yung ano ni Amy Marcos na nagreklamo na hindi siya pinapapasok. Bale, dadalo sana si Amy sa hearing. So ipakita muna natin yung anunsyo ni Amy Marcos. Ito lang yung Marcos na kakampi ng bayan ngayon. So ito nakita nyo, si Amy Marcos nagsasabi siya, hindi kami pinapapasok. Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit dahil sigurado ako, ano naman panggigipit ang gagawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. So yan ang sabi ni Amy. Para makita nyo ito po. Tapos ano pa bang ibang kaganapan na may connection dito? So ito naman, nagpalabas sila, si Erwin Tulfo na unauthorized daw ang hearing na ito. So meant to destabilize. Ang problema sa kanila, ginagawa nila, binabago nila dahilan ng ang ibig sabihin ng pag ikaw magsasalita laban sa pamahalaan dahil sa hindi kagandahan ng serbisyo, ay babansagan ka na destabilizer ka. Ang destabilizer po ay parang nagre-review. Huhulihin kanila sa sala na either sedition o di kaya rebellion. Pag sedition kasi po, iyan yung pwede mo sabihin pagwawala na wala namang pakay na patumbahin ng gobyerno. Kundi yung nagwawala ka lang. Tapos pag destabilizing, ay may pakay na yan, naguguluhin mo gobyerno, so may tunog na rebellion. So arestuhin na ang kinatakot nila ngayon ng mga tao na dadalo sa hearing
Kaya pati mga senador hinarangan. Ang problema, marami sanang senador papasok kahit na arestuhin nila. Kaya lang, sinara po ang gate ng Double Gem na venue. At ang venue po, may-ari ng venue ay nagdeklara na ikinansila na nila. Siyempre, ano pang dahilan ikinansila? Ay, siyempre, dahilan talaga dyan. Tinakot sigurado yan, tinawagan sigurado yan. So, ito titingnan natin si Aimee na pumasok siya kanina. Ito po. Ayan, si Aimee Marcos. Sen, anong plan? Sen? Pasukin. Papasok. Hindi pinapasok ng ni Aimee na venue. Sen, anong plan? Sen? So, ayan ang nangyari kanina, no? Hindi pinapasok si Aimee. At ito naman ang balita naman tungkol kay Chavit Singson na pumunta rin siya. Pero ang problema ay mukhang hindi rin pinapasok. So, ito si Chavit Singson. Sabi naman ni Chavit Singson, nung hindi siya pinapapasok, walang makapigil sa amin, mamatay na kaming lahat. Pero sasabihin namin na totoo, ang magnanakaw, Martin Romualdez at Marcos Jr. Sila ang utak, kaya sila nagpapigil. So, ibig sabihin po, yung Win Gatchalian na mga senador na grupo, ito na po ay kalaban ng tao. Sila ay nagpapagamit kay Marcos para mapigilan ang paglabas ng katotohanan sa flood control. Okay? Ito naman, pakinggan natin yung tarantado na in-check nito na Win Gatchalian. Dahil dun sa post niya, definitely linoloko niya yung tao. Definitely gumagawa. Sino bang niloloko sa tao? Si Win Gatchalian. Ang mahirap sa inyo na alam ko na totoong isa pang dahilan. Yung bangko na binenta ng mga Gatchalian Group na kumpanya papunta sa luwa, ito isa sa dahilan. Well, definitely linoloko niya yung tao. Definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit nga linlin lang ang tao? So, kausap ko si Senator Erwin at pinag-aaralin din namin yung legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Ayaw naluloko sa taong bayan, Win Gatchalian. Nagamit niya ang sasabihin niyo ng gusto niyo sabihin. Hindi tama yun dahil panluloko ang ginagawa. Bakit siya nag-a-announce? Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi alam kung bakit. Alam mo naman kasi kumukontra sila sa iyo. Para lokohin ang tao at dahil pag naloko yung tao, tingin nila official yun. Ayan Alam niyo na mga kaibigan. Wala pa. Ikondina nyo na yung Win Gatchalian na yan. Sila ang dahilan kung bakit hinaharangan nila. Kahit na Senate President. At lalong-lalo naman na hindi ikaw yung head ng Blue Ribbon Committee. Si Erwin Tulfo yon. So anong legal? Utangin na mo. Paggamit ka, binabayaran ka lang eh. Ito na, dali lang. Itong gusto ko sa flood control. Itong gagong, itong Milvin Matibag to, makukulong ka talaga pagkatapos ni Marcos. Gusto niya hulihin daw ang kasuhan niya mga senador na pupunta. Tarantado ka. Iiyak ka talaga. Totoo ba kayong kwento to ni Erwin Tulfo? Lilipat daw dalawa sa grupo nila ni Cayetano. Pupunta daw sila na konsensya daw.
Ha? Na konsensya? Kung lilipat tatawid man yan, hindi po konsensya ang dahilan, pera. At tinatakot ninyo nakakasuhan. Ganun lang po yan. Kaya ikaw, Tulfo, hindi na kayo mananalo, Tulfo, sa 2028. Sigurado ko yan, hindi naman kahit si Rapi Tulfo, hindi naman nanalo yan pagka-senador. Tapos ito, ay nako. Official statement ng Double Gem EDSA naman, management. Okay. Double Gem EDSA Garden Events Place respectfully informs the public that the scheduled Blue Ribbon Committee event at our venue will no longer proceed as originally planned. We would also like to reiterate that Double Gem EDSA Garden Events Place has no affiliation whatsoever with the organizers, participants, or subject matter of the event. Our role was solely that of an independent events venue provider. Any updates regarding the event, including any future arrangement or announcement, will be communicated through their appropriate official channels. We sincerely thank everyone for their endless. Puta, libre advertisement no, Double Gym. Nakilala tuloy kayo ng publiko. Ngayon ko lang nakilala yung Double Gym na yan. So, ngayon, very obvious naman, kinansilan nyo dahil tinakot na kayo. Ganun na kasimple. Kasi sama kayo sa kaso. Sabi na, pumalag naman ito si Adjong na pahayag ng siyam sa bawat 10 congressman mga kurakot. Totoo naman yan eh. Bakit ka ba't papalag? Totoo naman yan. Nagnakaw kayo ng nakaw tapos ayaw nyo. Ito naman, ipaliwanag lang na natin. Ito naman si Jinggoy. May kaso siya na plunder. Tapos, pangalawa, may nakalagay doon na suspension sa batas ng plunder. Pero ina-argue ko kagabi na yung batas na yan na nagsususpende sa karapatan ay maaring suspend yung karapatan sa pag-opisina. Pero hindi yung konstitusyon. Ang iniutos ng konstitusyon bilang senador, boboto siya sa impeachment. Ngayon, paano siya makaboto sa impeachment kung hindi siya dadalo ng trial? Tapos ang utos ng impeachment ay utos ng pinakamataas na batas. Hindi yan yung batas na ordinaryo, kagaya ng plunder law. Kaya unconstitutional yung batas na ginagawa mo na tinutukoy mo, Congresswoman Jerbel Lucaret Luistro. Wala nang iba si speaker, hindi babaha ng AX at AKAP at lahat ng mga pera kung hindi si speaker. Ay, grabe ka talaga. Mukhang pera ka, Lucaret ka talaga. Sa totoo lang, kung tanggalan ka lang ang pangit-pangit mo, kung hindi ka lang na-makeup, nakita nag-appear ka sa mga TV na hindi maayos pagka-makeup, ang pangit mo. Ito naman si Tarantado na Manyak no, nag-anunsyo. Pakinggan natin ang anunsyo ni Manyak at saka magdanakaw na Erwin Tulfo. Experience na ang daming katanungan nung iba yung umupo sa Blue Ribbon. May naging Blue Ribbon din dyan. Ayaw na mag-imbestiga talaga, di ba? Sino yun? Nung panahon ni Senator P, hindi naman siya nag-iimbestiga. Wala na imbestigahan. That's what they were claiming. Experience na ang daming katanungan nung iba. Daming katanungan. Ayaw na talaga dahil isa ka sa bigyan sa maleta. Kaya ayaw mag-imbestiga. Ito naman, dali lang. So, basically, tingnan natin ang boses ni Loren Legarda. Ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado. Malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ayon po sa konstitusyon, 24
ang kabuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Sa ngayon, very clear, wala pang 13. Kung tatalon si Joel Villanueva bukas, saka pa lang magiging legal ang kanilang hakbang. Tingnan natin man. Dito muna tayo sa usapin ano. Ito na nga bobo na nanluloko ni Sandro Marcos. Alam mo kung may pagkakataon ako, sampalin ko to pag makita ko to eh. Sabi niya, win ordinary Filipino Sunday kasi. Bakit? Ikaw nandindi mo konstitusyon? Tinatapakan mo ang konstitusyon eh. Tumatanggap ka ng maleta eh. Ay, naku, nagkwento ka pa. Risa na movement. Anong risa na? Wala na. Hindi naman nanalo yan. Oh. Risa, para sa tao, waya. Abakada, igay. Ito pang isang gago. No? Ito, may kwento lang ako. Mag-sidebit lang muna ito kay Boying Rimulya. Ladies and gentlemen, I want to inform the public. Meron ako po nakuhang informasyon. Although sa vlogger din na kinikilala ko na maayos ang kanyang source ay gusto nang tanggalin ni BBM si John Vic Rimulya at papalit si Trillanes o di kaya sino to tawag si Habalos. Si kaibigan kong Benhar. Ngayon, winarningan for the first time nag-warning si ombudsman. Kasi ombudsman na siya eh. Hindi na siya pwede matanggal eh. Isusunod kita BBM kung tatanggalin mo kapatid ko. Ganon katindi. Hangal-hangal na hangol sa kapagyarihan. Okay. Sino pa? So, kasama rin ito sa biktima ng flood control ay ang tinatawag na yung PhilHealth. Ito naman si Dr. Tony Lechon. Hindi minention ko sino yung mga third day tumawag sa akin through a person, through my lawyer. May intermediary. Sabi mo kay Dr. Liachon tumahimik na and serve na lang yung 6 months. Or else we will go after the works. After the works. Hindi minention ko sino yung mga taong yon, but you actually hurt mo sila and their cabinet officials and ganon. Sinabi sa akin yun. So, let us support Dr. Tony Lechon. Kung makaso lang siya tapos i-suspendin siya, grabe naman. Ito isang buba rin, kaya hindi man nalo to, si Heidi Mendoza. Palayaan yung sarili nyo. Ikaw nakakulong, Heidi Mendoza, nakakulong ka sa kasinungalingan ni BBM. Huwag hindi ka naman nanalo. Tatakbo ka pa. Ito pang isang hindi manalo. So, si Risa Hontiveros, may 3 billion ka insertion sa flood control eh. Isa ka pa na ayaw mo matuloy investigasyon. Ito naman si Joel, wala na. Tumalo na to sa kabilang bako. Sabi hindi puro away, putangin na mo. Awayin talaga kita. Pag nakita lang kita, susuntukin kita sa totoo lang. Kaya lang hindi kita makikita, hindi kita abot eh. Mayaman ka na dahil sa maleta. Ito si Ikwan, ang boses ni Chubby Chingson. Mapatay na kami lahat. Walang makapigil sa amin. Mapatay na kami lahat. Pero sasabihin namin ang totoo, ang magnanakaw, Martin Romualdez at Marcos Jr., sila ang utak. Kaya sila nagpipigil. Kaya yung mga pulis na nagpipigil dito, kasalanan din nila kung ba't sila magpigilan ng taong bayan. Sigurado ako, may prueba kami na sila ang mastermind ng mga nakawan. Okay ha. Kawawa naman, matanda na siya Chubby Chingson, di ba? Kasing edad pa halos ng tatay ni BBM yan. So ano pang iba? Baka may bagong binanggit si Chubby. Tingnan natin. Huwag tayong ulinto. Manakaw na siya nagpipintang. Sana nagtakaw, hindi nagpipintang. Huwag tayong ulinto.
hanggang di malaman at di makubahan. Meron tayo preba. Pero pinagtatakpan nila hanggang nagtatakip sa buwan. Kailangan sama-sama tayo lahat para malaman ang katotohanan. Maniwalag kami nakawan. Bakit nagkulang-kulang itong mga kabatas natin? Mga senador, mga opisyalis, pinapagalitan pa ay nagsusumbong. Kaya sabi yung makita na pagtanakaw, sila ka nagbibigtang. Maniwalag, ang mastermind dito, si Martin Romualdez at Marcos, malaki na. Meron na yung prueba na sila nagtanakaw sa kamanang-manan. Nagtanakaw at siya nagpipintang. Siya na nagtanakaw, siya nagpipintang. Kaya kailangan huwag tayong ulinto hanggang di malaman at di makubahan. Meron tayo preba. Pero pinagtatakpan nila hanggang nagtatakip sa buwan. Kailangan sama-sama tayo lahat para malaman ang katotohanan. Maniwalag kami nakawan. Bakit nagkulang-kulang itong mga kabatas natin? Mga senador, mga opisyalis, pinapagalitan pa ay nagsusumbong. Kaya sabi yung makita na pagtanakaw, sila ka nagbibigtang. Maniwalag, ang mastermind dito, si Martin Romualdez at Marcos, malaki na. Meron na yung prueba na sila nagtanakaw sa kamanang-manan. Kaya, sa totoo lang, kung hindi kayo mastermind, hayaan nyo ang Black and Blue Ribbon Hearing na matuloy. Ang problema, ginagamit ninyo ang batas para sa inyong masusupil ang katotohanan. Hayaan nyo lang na makirinig ng tao kung ano sasabihin ng mga testigo. Alam mo ba, Jay, kung sino ang pupunta? Si Mark Teksay at saka si John Paul Estrada. Hindi po sila pupunta pero titistigo sila sa video conference. So marinig na sana natin kasi ito sila mga kasama ng mga Marines sa pagde-deliver. So kaya ito mangyari. Ito tingnan naman natin, no? May tinitira dito. Habang nagtatakbuhan, nagtatago, nagkukubli sa lindol ang mga taga Mindanao, itong ginagawa sa Malacanang. Meron pang sa music kaya lang hindi ko ituloy dahil baka ma-copyright strike tayo. O titingnan natin yung pagdating kanina ng mga Marines. Yan ang pagdating ng Marines kanina sa venue. Ayan. So anyway, dumating sila. Nasa loob ng venue ngayon mga Marines. So tingnan natin. Nandito tayo sa isang events place sa EDSA Mandaluyong kung saan nga ay dapat gagawin yung di umano'y pagdinig ng Cayetano Block sa kanilang Blue Ribbon Committee. Kaugnay pa rin ng Manumalyang Flood Control Projects. So hanggang sa ngayon ay hindi pa rin pinapapasok yung mga tao nandito. Hinihintay natin kung magsisimula nga pa yung pagdinig. Ang sabi ng isang organizer ay hinihintay lamang nila yung pagpirma ng kontrata nung magrerenta ng venue. Kaya hindi pa nagpapapasok. Kanina sumisigaw yung mga taga-suporta nandito na buksan na yung venue para makapasok ng lahat. So, marami na rin yung mga supporters na nandito at marami rin yung mga pulis na nakabantay sa kahabaan ng EDSA. So, kanina ay namataan na dito si Senator Amy Marcos at si former Governor Chavit Singson pero umalis na raw sila at hindi pa natin sure o tiyak kung babalik sila
kagabi o kahapon pa ay tinatanong na yung mga opisina ni na Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Dante Marcoleta kung magkakaroon nga ba ng pagdinig ang kanilang bloke. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon kung kanilang staff kung mayroon nga. So yan ang nakikita mula dito sa EDSA, Victoria Tulat, ABS-CBN News. Ayan ang nangyari doon. Ito naman. Si Allen, papakinggan natin ulit yung sinabi ni Kaya para maayos na pamagang testigo hinggil sa flood control. Kahit pa paano pilitin natin sa mapayapa at maayos na pamamaraan. Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Senator, may special session bukas din. Senator, may special session bukas. Senator, may special session bukas. Nagkatuwa kayo? Senator, may special session bukas. Nagkatuwa kayo? Senator, may special Ang testigo hinggil sa flood Ayan. control. O, tingnan niyo ito na tumitigil. Isa sa tumitigil sa kwan. Sa paghihiring. Paano naman tayo magdala papakita nila yung CCTV. Ang dami CCTV doon. Ang sasabihin ko lang naman doon, CCTV. Linawin po natin, Kong. Sa house, nagdadala ng babae? Yun ang sabi balant eh. Kong Mike, Coach Oli po, ito po yung pinakamainit na usapin ngayon na talagang itong pinag-uusapan sa Facebook. Itong pagpapadeliver ni Senator Erwin ng babae. Di umano. Pero sinasabi niya wala naman daw kayong ebidensya. So ang tanong ko, ito bang bagong 14 Marines ay maglalabas ng ebidensya patungkol dito sa mga Tulfo or maybe yung lumang 18 Marines? Sundan ko na yung tanong dyan, Kong Mike. Baka pwedeng ma-interview yung mga babae. Hindi, para malaman lang natin. Kayo naman. Para malaman Alam mo, natin. Diba? Ayun. Coach Oli and Balat, nung kinikwento kasi nila yan, again, pagbibigyan ko yung 18 Marines sila magsabi ng detalye, sinabi nila yun. In fact, hindi lang senator may binanggit pa silang cabinet member. Sino po yung cabinet member na yon? Ayoko magsalita, baka hindi kasama doon sa sasabihin nila eh. Kasi nung, actually, to be fair to the Marines, wala naman yun sa affidavit nila. Nung nagsalita sila, although under oath under oath, nagsalita sila sa Blue Ribbon Committee hearing, nabanggit nila yun. Nabanggit ni Atty. Levy Baligod. And ang sabi nga nila, yun nga daw, may ganong eksena. Paano ba tutugtungan pa yan? May mga binanggit pa nga sila eh. Sa mismong kongreso pa, nagulat ako eh. Sabi ko, sa kongreso? Sa house? O daw. Linawin po natin, Kong. Sa house, nagdadala ng babae? Yun ang sabi balant eh. Sabay, hindi mahirap na kumilos ngayon. Baring Alpin, yung puro kwento na, yung pati yung sinasabi sa mga hotel, nagdala ng babae. Sa CCTV. Dalhin nyo yung CCTV. Ako, challenge ko sila. Hingin nyo ng kwan. Doon sa Kongreso, ibigay nyo, yung section ng Kongreso, bigyan nyo ng CCTV. Ako, nagdala ako ng babae dyan. At pati sa mga hotel na pinagbabanggit na kaya ako yung natatawa na lang. At yung mga puro kasinungaling. Tawa ka lang pero totoo yun. Ito yung nangyari kanina. So parang doon sa contract, kung sino daw po yung yung double check kasi nga po marami yung tao, baka daw po may mga masirang gamit. So parang doon sa contract, kung sino daw po yung nakapirma doon, sila yung mananagot doon sa mga nasirang gamit if ever na magkaroon yung double check kasi nga po marami yung tao, baka daw po may mga masirang Bakit nandiyan mga pulis? Dapat walang pulis sino doon. daw po yung nakapirma doon, sila yung mananagot doon sa Ginagamit talaga nila lahat. yung double check kasi nga po marami yung tao, baka daw po may mga masirang gamit. So parang doon sa contract, kung sino daw po yung nakapirma doon, sila yung So ito na ngayon ay pakinggan natin yung
kaganap kanina. Kanina lang. Matindi. Humanda na po kayo mga nakikinig sa akin. Ano na yon? Tumataas na po ang level ng awayan sa gitna ng isang grupo na gusto ilabas ang katotohanan at sa kabila naman isang grupo na ayaw lumabas ang katotohanan. Pakinggan natin itong mga ganap kanina. Isang pambihirang volcanic whirlwind o mas kilala bilang volnado ang namataan sa Kilauea Volcano sa Hawaii. Tao na italampatay Niva. Mas malakas na economic cooperation sa pagitan ng Manila Ngayong taon. At ito, mapapalitan din ng pananaw diplomatic relations sa pagitan O gaas. kasama po ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia Pacific na lubos. Nagpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang special session sa Kongreso. Ang special session po, ginamit na armas ni Bongbong Marcos na maagaw ang kapangyarihan ng Senado. Mula sa kay Alan Peter Cayetano na nanindigan na siya ang hinalalang 13 kumpara sa 12 lang na ina-assert ng grupo ni Wen Gatchalian. So, walang ibang pakay yung pagpatawag ng special session kunwari. Wala namang emergency. So, ngayon, kung pinatawag niya, wala siyang ibang pakay, patalo rin si Joel Villanueva sa kabila. Darating na Miyerkules, June 17. Sa inilabas ng Proclamation No. 1318 nitong Lunes, layunin ng special session na ikonsidera ang pagpapasa ng priority legislative measures na nabinbin sa Kongreso. Ano bang priority? Wala naman emergency. Special kasi emergency dapat. Hindi yung priority. Ang priority hindi naman emergency. Kandiin ni Pangulong Marcos Jr. na kailangang maipasa ang mga panukalang batas para makatulong sa mga Pilipinong Ang ina apektado mo, ng lindol. batas-batas. Ang ina. Ikaw naman dahilan kung bakit ang papahirap sa bayan. Alam mo ba kung ako ang presidente? Ladies and gentlemen, kung ngayon nakikinig sa akin, kung ako po ang presidente, isa lang ang solusyon sa krisis. Wala na akong babaguhin. Hindi mo na kailangan maging matalino. Kailangan mo lang sinseridad na ikaw ay hindi magnanakaw sa kaban ng bayan. Anong gagawin ko kung ako presidente? Simple lang, JJ. Pagtaas ng gasolina, lahat po sagot na ng gobyerno ko ang lahat ng pagtaas ng gasolina para sa pakay na tuloy-tuloy ang buhay sa ating lipunan. Walang taas ng gasolina, so tuloy-tuloy ang Grab, tuloy-tuloy ang Move It, tuloy-tuloy ang InDrive, tuloy-tuloy ang Joyride, tuloy-tuloy ang Lalamove, tuloy-tuloy ang Food Panda. Lahat-lahat matutuloy kasi mababa ang presyo ng gasolina. Sagot na ng gobyerno ang pagpatong. So, ibig sabihin, yung mga ibang negosyo rin na maliliit ay hindi magsasara. At ang mga pasahero naman na madla na sumasakay sa mga jeep, sumasakay sa train, ay patuloy ang buhay, magtatrabaho. Hindi tumataas ang presyo. Pati mga gulay galing sa probinsya ay tutuloy-tuloy ang daloy dahil hindi naman tumataas ang presyo ng gasolina at crudo sa pagbibitbit ng produkto galing sa mga probinsya. Ganun po ang gagawin ko. Ibig sabihin, walang magsasara na negosyo dahil ganun pa rin ang presyo. At magtutuloy-tuloy ang buhay. So, sagot na lang ng gobyerno ko kaysa yung mga presyo na pagtaas. Sagot ko lahat yan. Uutang lang naman ako. Total, meron pa naman credit lang ng gobyerno. Sasagutin kahit 1 trillion pa. Hindi mo ubos 1 trillion ay matatapos na rin ang giyera niya si Iran. So, kahit 2 trillion pa utangin ng bansa. Basta hindi lang apektado ang taba. Ngayon, ang ginawa na napakabubo talaga. Papagawa pa sa Kongreso na payagan siya kuno tanggalin ang excise tax, tanggalin ang VAT. Hindi po masolusyonan ng pagtanggal. Bakit? Unang-una, pag tinanggal mo yan, walang kikitain ng gobyerno sa araw-araw. Saan kukuha ang gobyerno sa gastusin sa araw-araw? Ang inaasahan ng gobyerno
natin, kahit mula pa noon hanggang ngayon, ang inasal sa panggastos sa araw-araw ay yung VAT at saka excess tax sa gasolina at saka sa krudo. Wala nang iba. Yung sa ibang produkto ay hindi naman yan kaagad-agad makukuha. Pero yung produkto ng gasolina at saka krudo, araw-araw kasi bumibili ang mga Pilipino, dyan sila ang bansa natin kumukuha ng panggastos. So ayaw ko gagalaw yan. Establisado dapat yan. Stabilized dapat yan. So para hindi magalaw yan, uutang na lang ako para ipatong tatabunan ng gobyerno, sakot ng gobyerno ang lahat ng pagtaas ng gasolina. So ganoon pa rin ibalik sa original price. So ngayon, dahil sa ginawa niya ganoon, marami nagsara ng phone ng kumpanya. Marami nagsara ng maliliit na negosyo. At kung maraming sasara, maraming nawalan ng trabaho. Ganoon po. Hindi mo ba alam? Nagsasalita lang ako dito pero nadami-dami na po nagsara ng mga maliliit na negosyo. Hindi na maka-afford. Sa totoo lang, ang pinakamasaya lang dito sa ganitong setup, Jay, negosyong inasal, mang-inasal lang. Bakit only rice eh? Diyan na pumupunta ang Pilipino. Kakain sa umaga, only rice. Kakainan ng daming kanin para makatawid hanggang hapon. Hapon naman kakain. Hindi kayo one day, one eat lang. Pwede na rin. Damihan mo lang kanin. Kasi only rice naman eh. Siguro nagsisisi ang mga inasal sa negosyong ito. Only rice, maubos ang rice nila. Manok na lang. Inasal na lang ang inyong ibibigay. Kaya yan po ang aking nakikita. Hindi mo na kailangan maging magaling na ekonomista. Ganun lang kasimpleng economics. O, pakinggan natin itong balita. Sa Mindanao at sa mga sektor na nangangailangan ng suporta ng gobyerno. Wala na. Pataraan at 47 ang sugatan, habang 30 Barangay Folk Dance Troupe. Ang sa akin, ako presidente, pagdating po sa mga ganong mga sakuna, ganon din. Kukunin ko automatic, bigay todo na yan. Kukunin na dapat yan sa mayroon imbis sa flood control project mo kukunin, dapat doon ibibigay na lahat, nakalaan na yun doon. Lakihan nyo ang pondo ng tinatawag na reserve fund para sa mga sakuna. Yan lang ang solusyon dyan. Wala nang iba. Pamalas ng mga tugtugin, halo at angry or stressed. Wala pang detalye ukol sa mga kondisyon na nakapaloob dito. Ang malinaw, agarang ititigil ang operasyong militar sa wala rin. Wala ng peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at bala ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. G7 pour moi c'est une réunion des riches. Isinulong ng People's Party ng Switzerland. Nagbigay daan. Baliting ibang bansa ito To why we denied this individual. And the drought. isang Harry Potter stick. Naaapektuhan tadong pamilya. Ay puro Kanilang panandaliang alam mo, Para sa Net 25 News. Na ang binigay sa mga kababayan natin sa Mindanao dahil maka-Duterte sila, ang mga bigas na binibigay may kuto. Yan po. Update. At ngayong araw nga na ito ay nakatakdang isagawa ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Tingnan Committee natin kung ano nangyari. Balita kanina kung anong ganap. sa pangunguna ng Cayetano Block, kaugnay nga po ng mga flood control anomalies. At alamin natin ang kaganapan sa labas ng pagdarausan ng Blue Ribbon hearing sa bahagi ng EDSA. Naroon si Erlo Bringas. Erlo. Tuwing isa-isa nang pinapasok dito sa Double Gem Open Place dito sa pagsasagawaan na itong Blue Ribbon Committee hearing na pagkukumahan ng Cayetano Block na supposedly dapat alas 10 ngayong umaga pero kanina inanunsyo na na-cancel pero ngayon ay tutuloy na at nakatakdang magsimula na anumang oras wala ngayong itong gagawing BRC hearing. Nagdatingan na rin yung pagka-personalidad na dadalo dito sa gagawing Blue Ribbon Committee hearing. Kabilang dyan yung 18 Marines, maging yung ilang pagka-personalidad pa na pinapasok na sa loob nitong venue. Nakapasok na rin ang ating team doon sa loob ng venue at gayon ay nakatagtang simulan na ng mga oras. Wala ngayon itong PRC hearing. Inaantabayanan na lang yung ibang pang mga personalidad
na dadalo dito sa PRC hearing. Sa gayon ay nagpapatuloy yung pagdating ng mga kinaukulan dito sa mismong event place. Inaantabayan rin natin kung anong oras magsisimula at kabantay ang Eastern Police District rin hanggang sa mga oras na ito. Balik sa iyo, Wayne. Erlo, oo, dumating na ba yung mga, sabihin natin, main character, kung sino yung mga mangunguna sa investigasyon, kagaya ni Senator Rodante Marcoleta at si Senator Alan Peter Cayetano? Kanina nakita natin si Senator Amy Marcos, nakapasok na rin ba siya? Oo, kanina, Wayne, dumating si Senator Amy Marcos, no, pero agad din siyang umalis. Dumating din itong si dating Ilocos Surgo siya kanina, no, pero antabayan na natin kung sila ibabalik dahil sa kanina kasi ay sarado pa itong venue. The rest of the... Nako. Inaalat tayo. Inaalat tayo. Nag-iiptigo kayo. Dito sa labas ng venue, maging yung mga taga-suporta nitong Ulit. Double Gem event. Kung sila ibabalik dahil sa kanina kasi ay sarado pa itong... hindi na po ba... Inalam na kung babalik pa si Amy Marcos at si Chubby Chingson. Pero nandun sa loob ng venue, si Attorney Baligod at saka mga 18 Marines. Venue, the rest of the magpupuna dito sa gagawin Blue Ribbon Committee hearing ay inaantabayanan pa natin kung magdarating na. Pero kanina, isa-isang dumating yung mga sasakyan papasok dito sa bahagi ng Double Gem event place sa Wayne. Erlo, kumusta naman ang sitwasyon sa labas? Kasi nakita natin marami mga tao at marami din mga polis. Wayne, patuloy na dumarating yung mga taga-suporta ng pamilya Duterte dito sa labas ng venue, maging yung mga taga-suporta nitong Aipig Marines, ano? Nasa iba't ibang mga grupo silang dumating dito. Merong from Duterte Riders Team Cebu Incorporated at iba pang mga grupo na nandito ngayon sa labas ng venue, Wayne. Okay, antabayanan pa natin ang ilan mga kaganapan dyan sa labas ng EDSA. Maraming salamat sa iyo, Early Bringas. Samantala, kumusay naman natin ang sitwasyon sa loob ng sa loob ng Double Gem Events Place kung saan isasagawa nga ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung hindi ako nagkakamali ay nakapasok na sa loob si Eden Santos. Eden? Yes, nandito na tayo sa loob ng venue. Itong Double Gem EDSA Garden Event kung saan dito gaganapin yung pagpapatuloy ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomaly. Nandito na sa loob yung Brave 18 ex-Marines. Nakaupo na sila dito sa venue kasama si Attorney Levito Baligod. Habang hinihintay yung iba pang mga VIP at syempre particular na yung mga senador na mangunguna dito sa gagawing pagdinig. Yan na nga si Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Rodante Marcoleta, sina Senator Pia Cayetano, at inaasahan din natin na dito sa venue si Senator Amy Marcos na kanina nga ay nauna nang pumunta pero sabi nga niya hindi siya pinapasok at umalis lamang. Kanina ay dumating na rin ulit, bumalik dito sa venue si dating Ilocos Sur Governor Chubby Chingson na sinasabing isa o kabilang doon sa mga testigo dito sa flood control. At inaasahan din na yung 14 pa na mga dati ring mga sundalo at mga naging bodyguard ni dating Congressman Saldico ay dadalo dito sa gagawing pagdinig. At kung meron pang ibang mga testigo na makakasama itong mga ito, sinisigaw kasi ng mga kababayan natin na sa labas ng venue na sa ngayon ay naghihintay pa rin doon at hindi pa pinapapasok dahil wala pa nga yung mga pangunahing mga
tauhan dito, yung mga senador na mangunguna sa hearing ay gusto nilang malaman, marinig ang buong katotohanan kaugnay ng maaanomaliyang flood control project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alam naman ng sambayanang Pilipino ay parang pinipigil na lumabas yung katotohanan dahil nga dito sa itong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na ito sa ilalim ng pangungunan ng mga senador na mula sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano ay dinidelay. Pero sabi nga kanina ni Senator Amy ay kahit anong gawing panggigipit ay hindi sila papayag na hindi mailabas yung katotohanan dito sa maanomalyang flood control, Wen. Sa ngayon ay naghihintay pa rin tayo na sabay. Yes, Wen. And then may paliwanag ba yung may-ari ng lugar? Bakit kanina nakapadlock yung events place? Okay, kasi nung tinatanong natin yung mga kinakausap kausap ng mga pulis at yung Quezon City Councilor Lani ay medyo nagkikipag-coordinate pa lang sila kanina. Pero ngayon ay natuloy na nga, pinapasok na yung mga tao dito sa venue kasi medyo kanina yung sitwasyon medyo fluid pa dahil sinasabi nga yung information na natanggap ng may-ari ay hindi tuloy yung pagdinig. Kagaya rin nung natanggap na informasyon ng ibang mga kasamahan natin sa media na hindi tuloy, tapos definitely nagkaroon ng panibagong information, natuloy na. So napag-usapan kanina dahil dumating nga dito sa venue itong si Rani at yung iba pang mga organizer at sila ay nag-usap-usap. Kaya heto ngayon, binuksan na nga yung venue at pinauna nang nakapasok yung mga Marines. Yung susunod, inaasahan pa yung iba pang mga VIP at lahat ng mga media na nasa labas ng gate ay papapasukin din. Lilinawin lang natin na papapasukin yung lahat ng mga media at mga vlogger na nandoon sa labas ng venue. Inuuna lamang nila na makapasok yung mga testigo, gayon din yung mga senador at iba pang mga VIP na darating dito sa venue at dadalo dito sa gagawing pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. May oras na ba kung anong tiyak na sisimulan itong pagdinig na ito? So far, ay ang alam natin ay alas 10 pero dahil sa nagkakaroon ng mga pagka-delay. Kasama natin si Atty. Levito Baligod. Atty. kasama ko si Wen de la Fuente. Tinatanong niyo po kung anong oras magsisimula itong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang alam ko po sa imbitasyon nila ay alas 10 ng umaga. Pero nabalitaan ko na maaantala lang kasi merong i-file si Senator Cayetano sa Supreme Court ngayon at hinihintay lamang sila. Hindi po tuloy ngayong araw na to. Opo, nandito na kami. Kompleto na ang 18 na Marines at saka may surprise pang mga kasamahan. Yung kinatatakutan, surprise. Parang ang apo ko na sila. Mga personality na may surprise ka. Testigo rin po ngayong araw. Oo, kasama na namin sila. Mga dating sundalo rin, mga ex-Marine. When naririnig ka ni Attorney, baka meron kang gustong itanong. Oo, Attorney, ito po yung 14 na unang binanggit ninyo na ipipresenta ninyo. 4 lamang po ang Yun, wala. akong natanggap pa na sakpina galing sa committee ni na Senator Pia at saka Senator Marcoleta. Kailangan kasi po ng sakpina nung 10 para makadalo sila at saka nasa mga probinsya po sila. Mapadalhan ng sakpina ay medyo mahihirapan silang magpaalam para makadalo po sa pagdidinig na ito. Opo, Attorney, kasi dun sa nakaraang pagdinig ay parang meron ding pinasusumite ang komite na individual affidavit po nitong naunang 18 na meron na po ba at naisumite na yung mga individual affidavit na yon?
Mula po nung hiningi ng committee ni Senator Pia at Senator Marcoleta yung individual affidavits, ay inumpisahan na po namin gawin ito. Katunayan nga po ay kaninang umaga lang kami nakapag-print ng initial kasi sa dami po nila at mag-isa lamang po ako ay hirap na hirap po akong mag-computer, no? Tanong at saka sagutan kasi yan, tanungan, sagutan. Pero nakabuo po kami ng partial na affidavit nila at kung narinig mo ako, Attorney Baligod, tulungan kita ako gagawa ng ibang affidavit. substantial naman po yung nilalaman nito at hihingi pa ako ng palugit para makompleto na po namin itong individual affidavit nila. Attorney, concern lang din po yung mga kababayan natin as to the security of these ex-soldiers. Kumusta naman po at sino po ang nagpo-provide ng seguridad sa kanila? Ay kami lamang po ang nagsasama-sama. We protect each other as brothers, no? At tuloy-tuloy din ang mga pagsasaywar ng ibang mga ayaw lumantad na mga testimonya, no? Ayaw mailabas na testimonya ng mga ito ay patuloy ang kanilang paninira, pananakot. At meron din po akong ire-report mamaya sa komite na isang nakakabahalang pangyayari po, no? Hintayin nyo na lang po siguro yung ire-report ko sa komite na yan. One last point na lang po, Attorney Baligod. Can we expect more explosive testimonies po ngayong araw na ito kumpara dun sa mga nauna? Opo, yung joint affidavit po kasi nila ay halos mga general statements ito. Pero ngayon ay nagbigay po kami ng detalye. Ang problema lang ay yung mga videos and pictures, hindi ko pa po na-incorporate sa kanilang mga affidavit. Kasi ang plano ko po sana ay bawat isang pangalan na binanggit nila ay merong isisingit doon na mga litrato, no? Na dagdag patunay na pumunta talaga sa mga iba't ibang bahay na yan. Pero hindi ko pa po tapos, sa totoo lang. Patay yung mga congressmen na nagdi-deny para matapos itong affidavit nila. Pero hirap po talaga. Kulang ako sa oras po. Baka kailangan nyo na ng katuwang dyan, Attorney Baligod. Oo. Nagbo-volunteer ako. Oo nga po, maraming mga nagboluntaryo. Actually, nung namasyal ako sa Cebu ay merong mga voluntaryong abogado galing sa Young Lawyers Organization of Cebu. Mga 600 po sila na miyembro. Pero ang sabi nga nila, kahit 200 sa kanilang miyembro ay pupunta sa Manila para tumulong, palagay ko po ay totohanin nila yon na pupunta rito sa Manila, bibiyahe, dahil meron din po silang gustong i-file yata sa Supreme Court na mga petisyon nila, no? So, hintayin po namin para matapos na rin po yung kabuuan na individual affidavit ng bawat isa sa kanila. Sige, hindi na po namin kayo masyadong aabalahin, Attorney Baligod, at antabayanan po namin ang pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw na ito. Eden? Oo, maraming salamat po sa oras ninyo. When yan silang muna, Atty. Huwag ka muna umalis. Meron po ba yung information na natanggap na may planong arestuhin dito sa venue yung ating mga ex-Marines? Narinig ko yan, no? Na sinabi ni Matibag. Narinig ko yan, no? Na sinabi ni Matibag. Pero alam mo si Matibag parang hindi na abogado kung magsalita, no? Parang guns na siya eh. Parang siya diba, ay kung tinanggal, sinuspindi na sa Supreme Court si Atty. Palsi sa vulgar na salita, dapat si Matibag suspindi na, kakasuhan natin to. Suspindi to sa hindi na siya abogado na tirador na siya eh. Ang tirador ako lang yon, tutukausing tirador. Grabe naman ito. Nananakot sa mga tao. Sige nga, arestuhin niya kami. Patotohanan niya yung sinasabi niyang pananakot na aarestuhin niya ang lahat ng dadalo ngayon. So I welcome him, arestuhin niya kami. Para tingnan po natin kung saan ilalagay ang bawat isa sa amin. Thank you po, Atty. Sila na
pagsisimula ng pagdinig itong investigasyon at tinitiyak nga ng Cayetano Group na itong mga gagawin nilang pag-iimbestiga ay para doon sa pagkakaroon ng transparency and accountability sa paggastos ng pondo o ng kaban ng bayan, Wen. Okay, antabayanan pa namin, Eda, ng mga updates sa bahaging yan ng Double Gem Events Place, kaunay nga ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, Cayetano Black. Alamin naman natin kung ano ang sitwasyon ngayon sa Senado. Naroon si Mar Gabriel. Mar? Ayan. Ano Mar. ba yung Mar Gabriel na yan? Ini-establish pa po natin ang komunikasyon. So, babalikan na lang natin sa ito. Pupunta muna tayo may bagong update dito kay Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin siya kung anong sinasasabihin niya. Ito po si Alan Peter Cayetano. Ayan. Sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." So sabi ng Panginoon, maganda plano ko para sa inyo. O, planong pagpalain kayo at hindi saktan, plano bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Sabi ng aking kaibigan, aking kapatid si Carlos, yung scandals, Napoles, ngayon flood control, how we handle it will affect the generation of the Gen Z and the generation that has yet to be born. That's why it's important we're persistent at wag natin tong bitawan. So tomorrow may special session. Kung titignan mo lahat nung nasaan, ang gaganda, di ba? Isang tingin mo, sabi ko, ang gaganda ng mga bills na to. Some I agree with, some I don't. But kung titignan mo, katulad ng anti-dynasty law, nasa interpellation pa lang yan eh. Imposibleng mapasa yan sa isang araw unless brabrasuhin nila para may pakitang tao. Kung titignan mo yung ibang bills, alam nyo ba, pwede namin pinasayan nung Senate President ako. Pero hindi naglagay ng members sa committee yung nagsasabing sila na majority ngayon, yung 11 na naging 12. So yung sinasabi nila na mga generals, and ako yung humingi ng apology sa kanila, naipit sila sa mga to, alam nyo nung nag-adjourn sinidi sila ng Wednesday, pwede silang mag-session hanggang Friday kung naniniwala talaga sila na yung 12 nila ay may quorum. At pwede lang gawin lahat ng gusto nilang gawin sa special session tomorrow. So yung mga nauna na nagbigay ng opinion na this is for leadership change, yan din nasa mind namin. So sa meeting ng grupo ng ating mga senador yesterday, yan ang dinidiscuss namin na lahat ginagawa, no? Pagsugod ng NBI, paghuli kay Bato, Ladies and gentlemen, pag-walk out, yung napakaraming issue na binabato nila, magtrabaho, etc. But in the end, it's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang. So we will not get to the Lord's plan. We will disagree on politics, but we all agree that God meant the Philippines to be a prosperous, powerful nation. Let me address myself to fellow Christians. Pasintabi sa aking mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa mga kapatid na Muslim. For how many decades, centuries have we been claiming to be a Christian nation? Pero ano nababasa ng ibang mga bansa tungkol sa Pilipinas? Idolatry, immorality, corruption, di ba? So we have to change that. So dyan pupunta. How do we change that? Through our principles. Ang pinaglalaban namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or IFRO front and center natin to. Lahat, kinukuyog nyo buong Pilipinas na magkaroon ng impartial na impeachment. Pero ayon yung hindi kayo ang mag-preside. Ayaw nyo na ang numero ay 24. Binabago-bago nyo. Pinost ni Senator Win, tapos tinanggal. Tapos ngayon ay sinasabi ni Senator P, hindi, talagang 1624. Tapos sinasabi ng ibang prosecutors, hindi, Supreme Court lang pwede magsabi. Whether yan ay congressmen and women prosecutors o yung private court. Ginugulo na po nila kasi kasunod yan, Chacha. From the start po, di ba?
Oh. Ginugulo yung ginajam yung signal ni Kwan. Ni Alan Peter. Antayin natin. Natin, ginajam kasi yung signal ni Senator Alan Cayetano. Ayan na. Chacha, pag whitewash 35,000 nung na. para nga ma-extend yung term. Sana mali ako. Sana mali. Ang sharing niya, 4,000 na siya. Sa ginagawa. Tignan niyo po sa Senate. Paulit-ulit siya. Magtrabaho, walang drama. Pag upo pa lang nila, pinauwi. Nagbigay lang ako notice na Thursday may Blue Ribbon Committee hearing sa session hall, biglang may threat na daw. Pero hindi ma-confirm ng ibang security forces. Pero bukas sa session, pwede nang ulit gamitin at pwede tayong lahat. Pero today and yesterday, bawal na ang mga senador may bisita. So hindi ba lockdown din yon? Paulit-ulit sila, bantayan daw ako, baka daw padlocking ko yung Senado. Basically, pinadlock na nila eh. 'Di ba? Na sila na nagde-determine sinong pwedeng pumasok o hindi. Simpleng kapitan, simpleng konsehal. Anytime pwede ka pumasok ng barangay hall. Of course, hindi pwedeng armado, hindi pwedeng 500 kayo papasok dyan. May security protocol. Ang dami namang kagalang-galang and I respect the PNP, lalo NCRPO, SAF. Yung mga nasa labas ng Senado, I think is NCRPO and SPD. Wala namang gulo eh. Kung may nagrarally, peaceful naman sila doon. Kung may konting gulo, naayos. Pero bakit gano'n na ang Senado? Because they're sending the message, huwag kayong lumaban sa amin. Pag lumaban kayo, kaso, kulong, hopefully walang patayan. But allow me to say all of this because we never know what the future, I have faith. I'm walking by faith, not by sight. I do believe ang mga witnesses mailalabas pa tong lahat. But we have to tell you, di ba? One, we have to be persistent. Number two, what we're fighting for is nothing less than the kind of government we want, the kind of Philippines we want, the environment that we want to have. Do you want a healthy environment where students can study, where Filipinos are healthy, when hindi na kailangan mag-abroad? Kaya po yan kung tanggalin natin yung massive corruption. Pero kung mangyayari po ngayon ay takot lang. So, tinatakot lahat. Okay. Pag lumabas yung masterminds, baka maging presidente si VP Sara. No? Nakailan laban na po tayo in the past. Ang panakot parati, sinong vice president? Or during martial law, tinanggal ang vice president. Pag tinanggal daw si FM senior, baka magkagulo. So, magulo na po. Magulo na, nagkakagulo na sa corruption. Hindi magulo sa kalye. Pero magulo ang sistema natin, kaya maraming kailangan umalis ng Pilipinas para maghanap ng trabaho. Maraming nagugutom dahil magulo ang pagnanakaw sa ating bansa. Ang kailangan ayusin ay mawala ang pagnanakaw. Hindi yung ayusin yung pagnanakaw na yun ang ginagawa ngayon. So nung sinabing magulo kasi sa pagnanakaw, edi ayusin pagnanakaw, ayusin natin, tahimik, sino lang, yung mga kalaban nagla-live medium size maleta lang. Hindi po. We have to change all of that and we have that opportunity. So let me sum it up. No? The Blue Ribbon Committee, habang yan po ay legitimately under sa grupo, we will support Senator Dante Marcoleta. He is under much pressure. Baka nga kasuhan na daw, baka labasan na ng warrant of arrest. Hindi niya magamit yung session hall or and then yung coordination sa labas, napakahirap po. Witnesses, be strong, be steady in any way you can. Tell your story because you never know if you'll have the opportunity or not. Special session, we continue to discuss but obvious sa amin ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay. Supreme Court, pray that it will be taken up. Pray for all the justices. Pray na ma-articulate ng both sides yung kanilang stand. Diba? Tapos Senate, pag-pray nyo po, kasi ang Senate is the last bastion of democracy. No? Yun ang sinasabi na, ibig sabihin po, pag napatahimik na lahat, nandyan yan. Kasi dumating ang time in martial law, pati media, kaya nga hangang-hanga dati ako nun sa Malaya at saka sa Inquirer dahil nga may boses ng oposisyon. Ngayon, ang style nila is hindi patahimikin yung media kung hindi guluhin, di ba? Tignan nyo yung sabihin lang, wag tawagin 18 Marines. Bakit? Hindi ba sila dati Marines? Hindi ba pati pag-retired tawagin? So naging bagman
Ang bagman po, yun yung tagakuha mo ng pera, hindi yung tagabuhat ng pera. So yung mga bagman po, yun po ang sinusumbong nung 18. Hindi po sila bagman. O, tapos ngayon, ano na lang, former employees of Zaldico. At yung mga media, sumusunod yung iba. So, ang Malacanang na pala nagdidikta how to describe a witness. No? Ako hindi ko dinidikta sa media. But ang sinasabi ko lang, that's the kind of environment we have now. That the anti-corruption forces can only rely on truth. But the pro-corruption forces have all the means, even the small means of crafting words so that emotions can be controlled. So ito po ang inyong lingkod, si Kuya Alan. Hindi ko na sabihin senador, hindi ko na po sasabihin Senate President, whatever, kasi yung posisyon baliwala sa akin yon. Pero gusto ko pong maging kuya, kasi ang kuya po, pinoprotektahan yung mga kapatid. Ang kuya po, sinasandalan din ni tatay at ni nanay para tumulong din sa pamilya. Si kuya, pwede mong katukin kahit anong oras. So I draw inspiration also from my colleagues and allies in the 12. Marami pong pagsubok ang bawat isa, whether it's health issues, whether it's yung kaso, etc. So pag-pray nyo po kami. But yun nga po, let me affirm my faith in our system, in our constitution, in the Supreme Court, and first and foremost, no, in the God that I believe is alive. So again, we will update you. Please read the statement, and I think the petition should be made available usually after a few days. Pinopost yan ng Supreme Court. God bless you po. So, yan po ang balita kay Alex, kay Peter. Nag-file din siya na petition. So, I just do not know kung anong petition ang pinal niya. So, ito nag-enlive na siya. Ay, anuhin natin. I-replay natin yung kanyang live para makuha ko kung anong petition niya sinampa niya. So at least pumunta na siya sa Supreme Court. Pakinggan ko. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon na makausap kayo. Diretso. Walang filter. Walang pag-e-edit ng ating mga sasabihin o gustong iparating. Mag-comment din po kayo or yung mga tanong, i-post nyo po para sa susunod nating pag-uusap ay pipilitin kong masagot din ang inyong mga katanungan. Magandang Alam mo yung live viewers ni Alex Alan, 500. Sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. 511,000. Sa mahal natin mga OFW na parati nating sinasabing mga bayani, pero madalas hindi natin tinuturing na bayani. Live viewers niya. Sa mga nagsasabing sila ang bayani, pero pinagtatakpan ang katotohanan. At lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na dadama na ang economic crisis na dulot ng mataas na presyo ng langis at ng mga problema sa ating ekonomiya. Today, I want to talk about and inform you about 4 newsworthy items, the Blue Ribbon Committee, its mission, at nasaan tayo ngayon. Pangalawa po, yung special session. Pangatlo po, yung final ng petition ng grupo sa Supreme Court. At yung 4 po, yung kung naka-martial law na po ba sa Senado or yung Senate lockdown na kahit ayaw nilang tawagin na ito'y isang lockdown. So, let me start po with a story in the Bible that madalas ko itong pag-isipan, nakaka-encourage to sa akin at nag-e-encourage po sa iba. So, inaayos lang po yung phone ko, medyo mabigat. Ang tumatagilid po yung phone, hindi po tayo. Ayan. Laban lang po tayo. Okay. So, ito pong story na to ay alam ng napakaraming tao. Ito po yung story ng persistent widow, no? Persistent widow, meron po isang byuda, taas pa ng nakatagilid. So may isa pong byuda, hindi po nakalagay sa Bible kung ano ang naging problema niya or what injustice she suffered. Pero ang nangyari po dito ay
sinasabi na pinupuntahan niya po yung judge, pero hindi po siya binibigyan ng justice. So kumbaga ho, sa salita natin ngayon, kinukulit niya po ang judge. Pupuntahan sa opisina, pupuntahan sa bahay, hanggang dumating po yung punto na ang sinabi po ng judge sa kanya is, hindi ako takot sa Diyos, hindi ako takot sa tao. So isipin niyo po, ang isang tao na magsabing wala siyang takot sa Diyos, ha? Wala siyang takot sa Diyos. Tapos sabihin niya, hindi rin siya takot sa tao, ibig sabihin po, or walang kinakatakutan na tao, meaning ganun siya kasiga. Pero bagaman ganun siya kasiga, ay pinakinggan niya po yung byuda, yung persistent widow, at tinanong niya, ano bang gusto mo? So sabi niya, hindi man siga man ako, wala akong kinakatakutan, pero sa kulit mo, ano bang gusto mo? At ang sabi po ng byuda, give me justice. And the Bible says, what more ang Panginoon na nagmamahal sa iyo? Hindi ka ba bibigyan ng justice kung parati kang nagdadasal, kung parati kang kumikilos, at hiningi ang hustisya? So, justice and social justice ang problema ng ating bansa. Ako'y naniniwala, katulad ng problema, ang sinisimulan po kasi ang hustisya o pagbigay ng hustisya sa katotohanan. Pag walang katotohanan, hindi dadating ang justice. Ganon din sa social justice po. If we will deny that many of our kababayans are suffering, if we deny na yung billion-billion or abot ng trilyon na ninakaw does not affect our economy, does not affect rural areas, does not affect Filipino families, does not affect children who are in danger of stunting. Pag dininay po natin lahat to, walang magiging justice. So, I'd like to encourage everyone in your own way, whether it's prayers, whether posting in your social media, whether it's encouraging your barkada, talk about entertainment, talk about good things, but also talk about what kind of Philippines you want. What kind of government do you deserve? What kind of environment should your children have in school? Ngayon, half day na lang yung mga pasok, di ba? Nag-K-12 tayo, napakamahal para sa ordinaryong tao yung additional 2 years. Pero nakikita sa mga study, half day lang po kasi. So hindi rin po umaabot ng 12 years ang education ng ating mga anak. So that's a different topic, but what I want to say is that, number one, we need persistence. So persistence for what? For purpose. Purpose. Kailangan sa lahat, purpose-driven tayo. That's a reminder to me because this year, so 1992 po ako nagsimula sa gobyerno. So 26 plus 8, 34 years. Many times in my career in public service, in my journey, I've been such an activist and really joined movements like we have now na magkaroon ng tunay na pagbabago. Many times naman, more intellectual ang laban, minsan sa kalye ang laban, minsan more debate. Kaya nga minsan parang sinasabi, mabait ka rin pala Alan, o kaya sinasabi na wala tayong inaaway ngayon. So, different times, different seasons, but I realize po na there are really seasons, there are really times na nasa crossroad ang bansa at pag hindi tayo kumilos, it will determine the future of the next generation. Para din po yung mga Hudyo or yung Israelis who were in the desert, 40 years instead of 2 weeks na paglalakbay. So will we, after EDSA 1, 1986, ngayon 2026, 40 years later, will we continue to wander in the desert or will we enter the promise? Dahil talamak ang corruption, dahil mali ang mga public policies, iilan lang yung yumayaman. Hindi po completely true to say mahirap ang Pilipino. Hindi po. Karamihan ng Pilipino ay mahirap. Kaya nga may mahigit 10 milyon na kailangan pang umalis ng bansa para humanap lang ng trabaho, mabuhay ang pamilya. Pero meron pong iilan. Kung tutuusin, kung sabihin mong 1%, marami din yon, 1 million. But siguro may maybe 50 families that basically control everything. And I will not say that they're the problem, but I will say that we should have thousands, hundred thousands, or millions of families
who semi-control our economy together. Hindi yung 50 o 100 lang at yung ekonomiya at politika magkadikit to. So problema, pagka naging corrupt yung isa, damay-damay na, sama-sama na. No? So we have to be persistent in fighting corruption, but there are times in history na meron pong talagang shaking. No? Ibig sabihin po, yung gulo o yung disruption, may kasama po itong dapat na repentance at revival. No? So hindi to ordinaryong parang, oy, may corruption dito sa isgalin na yung back na yan or ipakowe. Hindi po eh. We're talking about an environment and system of persistent corruption in our country. Problema po na manipulate, di ba? Kaya that's one reason na galit si Senator Lacson at kung ano-ano sinasabi. Because he has a reputation, and I know for a fact that many times in his life, he fought for principles. Ang problema ngayon, naging mercenary na lang at kasama sa pagmamanipulate ng Blue Ribbon Committee para nga ilan lang ay turo, pero yung mga tunay na mga mastermind, in fact, he went so far to say walang mastermind. But pakonti-konti, lumalabas na ngayon yung totoo at lalabas din po kung sino yung mga kasama niya na nagmanipulate po nito. Ganun din po, kaya galit na galit si Senator Erwin Tulfo at kung ano sinasabi, kasi whether it's campaign donations, whether it's yung mga kontratista, maleta, parati siyang kasama sa pinapangalan. No? So, but my point is this, there will be many issues thrown against me individually, thrown against any of the witnesses, thrown against our group of senators. Yes, tama na ibalita to sa news. So whether yan ay yung special session tomorrow, whether yan yung May 13 na pagsugod ng NBI, whether yan yung threat sa Senado next week. Pero tandaan nyo po marami dito distraction. Marami dito nilihis ang issue kasi ang issue, pagka ang flood control ay nahimay at nasolve natin, we will be able to come up with a system that will fight corruption effectively. If not, this will be the biggest cover-up for the biggest corruption scandal ever in our country. So, eyes on the ball tayo. So, ano po ang sinasabi kong purpose-driven? Our purpose is the Lord's plan for our country. I believe po, the way the Lord made the Filipino, nakinis sa Korean, pero kung titignan mo sa atin, best friends na natin, partners na natin in development, makikita mo, dati may problema din tayo sa Malaysia, but now, meron tayong dispute sa West Philippine Sea sa kanila. Karagatan, di ba? So, corruption is not the only issue, but it is a major issue because with corruption, mali din yung policies natin. May mga bansa kasi na may corruption pero tama policies nila. Sa atin, our policies are being driven by that corruption. So like the policy na ang Senate ay mailagay sa ilalim ng Malacanang. At yung 12 daw ay pwede, hindi 13. So may statement po kami, it's also posted dito sa Facebook. So yun po ang statement sa final natin sa Supreme Court. We believe in the system. Diba? Ako'y naniniwala na yung pakikibaka, yung pagiging aktivismo, marami po yan. May prayer vigil, may rally, may posting, may debate sa Senado, may mga forums, may panawagan. Kasama din po dito ang ating mga branches of government. And sabi po sa ating Philippine Constitution, pag may violation ng Constitution, sa Supreme Court talaga ang punta. So, pakibasa na lang po ang aming statement para hindi ko ituon lahat ng oras dyan. But nasa Supreme Court ngayon po yan. And we have faith that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules. Tandaan nyo po pag walang rules, pag walang batas, chaos po tayo. Ang mangyayari wild west. Kung sino mas malakas boses, sino mas maraming barel, sino mas maraming pera, or babalik tayo dun sa, yung pag-uusapan natin ngayon, 4 P's Plans, persistence, purpose, principle. Pero kapag walang batas, babalik tayo doon sa guns, goons, and gold. Diba? Yan yung 80s Yan yung sinasabi na pagka may 3G ka,
Hindi ano yon, hindi 3G ng cellphone. Ang ibig sabihin nun, guns, may armas ka, nandyan sa'yo police o militar or may private army, goons, kasi kahit may baril ka, kung wala ka naman tao, but gold. Diba? Kaya yung biro nung time na yon na tinutotoo ng ibang politiko or warlords is the golden rule. Who has the gold rules? So alam naman natin ngayon kung nasaan yung gold, nasa maleta. At lumalabas kung sino nakakakuha ng mga maraming maleta. So pinaglalaban ngayon using the modern day guns and goons para maprotektahan yung kanilang gold. Ginagamit din po yung gold. So persistence, purpose. So ano po purpose natin? Purpose, lumabas ang totoo. Purpose is to build the kind of Philippines that we all want. May I ask the law students or all students, Philippine Constitution is a subject that we should all embrace. Tignan niyo po yung preamble ng ating konstitusyon. Basahin niyo ng basahin po 'yon. Ako po, pag medyo na-disillusion or kailangan paalalahanin ko kung anong ating pinaglalaban, of course, binabasa ko po yung Bible, respecting everyone kung ano religion nyo, going to God is the primary, di ba? But secondarily, I go to the preamble of the Constitution at pag nabasa mo yan, mararamdaman mo yung struggles ng ating mga heroes. No? So what are plans? Sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." So sabi ng Panginoon, maganda plano ko para sa inyo. O, planong pagpalain kayo at hindi saktan, plano bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Sabi ng aking kaibigan, aking kapatid, si Carlos, yung kinabukasan at yung pag-asa, pinagsama niya doon. Kasi nga yung pag-asa mo ngayon, pero may pag-asa ka rin bukas sa mga anak mo. So what we're doing now will affect. So EDSA 1 affected my generation. EDSA 2 affected the other generation. Diba? All these scandals, Napoles, ngayon flood control, how we handle it will affect the generation of the Gen Z and the generation that has yet to be born. That's why it's important we're persistent at wag natin tong bitawan. So tomorrow may special session. Kung titignan mo lahat nung nasaan, ang gaganda, di ba? Isang tingin mo, sabi ko, ang gaganda ng mga bills na to. Some I agree with, some I don't. But kung titignan mo, katulad nung anti-dynasty law, nasa interpellation pa lang yan eh. Imposibleng mapasa yan sa isang araw unless brabrasuhin nila para may pakitang tao. Kung titignan mo yung ibang bills, alam nyo ba, pwede namin pinasayan nung Senate President ako. Pero hindi naglagay ng members sa committee yung nagsasabing sila na majority ngayon, yung 11 na naging 12. So yung sinasabi nila na mga generals, and ako yung humingi ng apology sa kanila, naipit sila sa mga to, alam niyo nung nag-adjourn sinidi sila ng Wednesday, pwede silang mag-session hanggang Friday kung naniniwala talaga sila na yung 12 nila ay may quorum. At pwede lang gawin lahat ng gusto nilang gawin sa special session tomorrow. So yung mga nauna na nagbigay ng opinion na this is for leadership change, yan din nasa mind namin. So sa meeting ng grupo ng ating mga senador yesterday, yan ang dinidiscuss namin na lahat ginagawa, no? Pagsugod ng NBI, paghuli kay Bato, pag-walk out, yung napakaraming issue na binabato nila, magtrabaho, etc. But in the end, it's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang. So we will not get to the Lord's plan. We will disagree on politics, but we all agree that God meant the Philippines to be a prosperous, powerful nation. Let me address myself to fellow Christians, no? Pasintabi sa aking mga kapatid na Muslim, no? Assalamualaikum sa mga kapatid na Muslim. For how many decades, centuries have we been claiming to be a Christian nation? Pero ano nababasa ng ibang mga bansa tungkol sa Pilipinas? Idolatry, immorality, corruption, di ba? So we have to change that. So dyan pupunta. How do we change that? Through our principles. Ang pinaglalaban namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo, kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13,
buburahin na naman natin yung flood control or front and center natin to. Lahat, kinukuyog nyo buong Pilipinas na magkaroon ng impartial na impeachment. Pero ayon yung hindi kayo ang mag-preside. Ayaw nyo na ang numero ay 24. Binabago-bago nyo. Pinost ni Senator Win, tapos tinanggal. Tapos ngayon ay sinasabi ni Senator P, hindi, talagang 1624. Tapos sinasabi ng ibang prosecutors, hindi. Supreme Court lang pwede magsabi. Whether yan ay congressmen and women prosecutors o yung private court. Ginugulo na po nila kasi kasunod yan, Chacha. From the start po, di ba, sabi namin, eyes on the ball. Control, Chacha, pag whitewash, para nga ma-extend yung term. Sana mali ako. Sana mali. Pero sa ginagawa, tignan niyo po sa Senate, paulit-ulit siya, magtrabaho, walang drama. Pag upo pa lang nila, pinauwi. Nagbigay lang ako notice na Thursday may Blue Ribbon Committee hearing sa session hall, biglang may threat na daw. Pero hindi ma-confirm ng ibang security forces. Pero bukas sa session, pwede nang ulit gamitin at pwede tayong lahat. Pero today and yesterday, bawal na ang mga senador may bisita. So hindi ba lockdown din yon? Paulit-ulit sila, bantayan daw ako, baka daw padlocking ko yung Senado. Basically, pinadlock na nila eh. Di ba? Na sila na nagdedetermine sinong pwedeng pumasok o hindi. Simpleng kapitan. So, ang problema ko lang is hindi klaro kung anong laman ng petition. Pero pakinggan natin siguro yung dito. Ang gusto ko lang sana malaman kung anong laman ng petition ni Alan Peter Cayetano na sinampa sa Supreme Court. Pero with that, i-stop muna natin at bigyan na natin, babalik na lang ako mamaya kung paano ang dapat importante kasi may trabaho din ako gagawin. Kaya magandang umaga, magandang hapon po sa lahat. Mayapakulop sa mga waray-waray. Maayong hapon sa Tanang Ilunggo. Maayong hapon sa mga Bulano. Maayong hapon sa mga Cebuano speaking. At tapos maray na hapon sa mga Bicolano. Mayapagat panapon sa mga kabalin ko. Sana yung bagamalim sa mga kabsat ko. At lahat-lahat na. Basta magandang hapon po sa lahat-lahat. Maraming salamat at buenas tardes sa mga Sambuangueño. Maraming salamat po. Babalik lang po ako mamaya.